napakabilis nga ng araw at 1 month na ni Baby Dwight. Ito at ginigising-gising ko na nga para maligo. Ayun na nga, nagulat pa nga yung baby ko na si Baby Darrell Dwight. Ito nga at naguunat-unat na. Ang sabi ko nga, lumabas kami at magsimba at bumili ng konting handain namin. Ito na nga, ating ko na si Baby Dwight. Talagang ayaw pang magising at tulog ng tulog dahil lagi nga nagpupuyat. Yung araw nga ay gabi niya, yung gabi niya ay araw. Sabi nga nila mama, monthly daw ay mag-iiba-iba talaga ang pag-uugali ni Baby Dwight. Ito na nga, dahil sobrang busy natin kaya puro hele-hele lang ang ginagawa natin. At syempre nagtutulungan kami ni Mrs. Sobrang hirap kasi makakuha ng kasama, lalong-lalo na yung mga pagtitiwalaan mo. Kaya ito, dadalawa nga lang kami ni Mrs. Ito na nga at maliligo na si Baby Dwight. Mga ang panahon dito sa amin ngayon dahil may bagyo at signal number 2 nga kami. Ito na nga at maliligo na nga si Baby Dwight. Dahil sabi nga ng doktor niya, kahit anong ulan, bagyo pa yan, basta araw-araw dapat maligo ang baby. Ito na nga si Baby Dwight at maliligo na. Napaka-pogi at napaka-macho naman ang baby ko. Napakasarap at napakahirap mag-alaga ng baby pero napakabilis lang ng panahon at hindi natin nakalain ay kayang-kaya na nila maligo mag-isa katulad na lang ng panganay ko. Kaya habang baby pa ay sulitin na natin mag-alaga at magheli dito dahil napakabilis na ng panahon at pag lumaki ito ay talagang niayaw na magpahalik katulad nga ng panganay ko. Dalagang dalaga na, 8 taon na kaya ito tumutulong na nga rin sa amin, nag-aalaga kay ading niya. Ito na nga at nagsasalit-salitan kami ni Mrs. na mag-alaga. Dito nga ay dahil tapos na si Baby Dwight ay pinauna ko na si Mrs. maligo para ako naman mamaya at siyempre si Ate Sophia naman ay maliligo. Ito na nga si Baby Dwight, nakaligo na at sobrang inaantok na naman. Nandito na nga rin si Cholo at mag-i-stud. Pangatlong stud niya na nga ito at sana makakuha rin. At siyempre salamat din kay Kuya Tuper. Ito na yung Baby Dwight ko, aalis na kami. Ito na nga yung damit niyang susuotin. Papunta kami ng simbahan at kahit maulan ay pupunta kami dahil 1 month na nga ni Baby Dwight. Ito na nga yung panahon namin, napakahangin na kahit signal number 2 at kahit malinis nga yung sasakyan natin, kinakailangan natin gamitin. Ito na nga, sobrang tagal kong winasingan pero talagang ganon. Hindi naman tayo pwede mag-tricycle dahil kawawa naman si Baby Dwight. Talagang ganon, kung kailan malinis ang sasakyan, saka naman uulan. Talagang ganon ang panahon. Kaya ito na nga, napakalakas ng hangin at aalis na tayo. Napakasarap ng gamitin ng sasakyan na napakalinis pero bakit ganito ang panahon? Kaya let's go! Punta na tayo at para makapagsimba. Siyempre para makabili rin tayo ng konting handa ni Baby Dwight dahil 1 month niya na nga kaya tinawag ko sila papa at mama pati yung mga biyanan ko at siyempre tinawag ko rin yung bayaw ko at yung kapatid ko para pumunta sa bahay at kumain ng gabihan. Ito na nga at nakapagsimba na kami ni Baby Sophia. Iwan na nga namin si Mrs. sa loob ng sasakyan kasama si Baby Dwight dahil umaambon-ambon at hindi na namin binaba. Ito na nga at bumili na nga kami ng handa ni Baby Dwight. Ito na nga yung una namin binili, yung cake ni Baby Dwight. Ito na nga at palakasan ng palakas ang ulan. Kaya kahit signal number 2 ay okay naman at hindi naman ganon kalakas. Ito na nga at bumili kami ng suporta lokal na manok. Ito na nga naghanda sa amin at siyempre binabanta-bantayan din nila papa at mama yung mga pwesto nila. Kaya kami na lang ang bumili dahil kami nga lang at tamang may pagsasaluhan lang kaming pamilya. Ito na nga yung siomai. Ito na nga yung 3 manok na binili natin. Siyempre hindi mawawala ang cake ni Baby Dwight at ito na nga rin yung barbecue at meron na nga rin kaming biniling manok at siomai. Napakasarap naman ang pagsasalusaluhan namin. Ito na nga si Baby Dwight ay talagang hindi pa pwedeng sumubo at kumain. Dito nga ay habang hinihintay namin sila papa at mama, sila binan ko at yung bayaw ko at kasama yung kapatid ko. Talagang sobrang hangin sa labas at napakalakas nga ng bagyo. Ito na nga yung CCTV namin sa labas, talagang napakalakas at buti na lang ay hindi naihangin yung CCTV namin. Ito na nga yung mga balita na pinapanood namin dahil napakarami na ng baha at nagpakawala nga rin daw sila sa dam. Iingat po tayong lahat dahil napakarami na pong nababaha at buti na lang andito na yung generator ng biyanan ko kaya napakinabangan namin dahil papatay-patay at nagbabrown out lagi dito dahil sobrang lakas nga at saka nakasignal number 2 tayo. Ito na nga nung dumating sila papa at mama ay nandito na nga sila pati yung mga biyanan ko. Ito na nga si Baby Dwight ay pinicturan at binidyohan na nga rin namin sa kanyang cake. Ito na nga yung 1st month ni Baby Dwight. Ito na nga at nagbigay pa si Mama Lenle at si Mama Nora ng pansit at barbecue. Hindi man lahat ng tatay ay macho, hindi man lahat ng tatay ay may abs, pero dapat tayo ang pinakamalakas lalo na pag para sa pamilya natin. Ano man ang mga tuksong dumating sa atin, bilang ama, bilang tatay, isipin mo yung asawa at mga anak mo. Walang-wala na yung mga ganun. Alin mo ang pamilya mo at asawa at mga anak mo. Yun lang, sapat na dahilan na yun para di ka makagawa ng mali, di ka malis ng landas mo yun para hindi masira ang pamilya mo, pagkukunan mo at yun ang inspirasyon. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessing at biyayang binibigay niyo. Yun, hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat sa lahat ng manonood.